Rumagasa ang kulay putik na tubig sa bahaging yan ng ginubatan sa Albay. Nabalahaw pa sa baha ang isang sasakyan na pinagtulungan ng itulak ng mga tao roon. Sa parehab ng Super Radyo DZBB sa OIC ng Albay PDR-RMO, sinabi niyang galing ang tubig sa taas ng Bulkang Mayon kung saan malakas ang pag-ulan. Humupa rin ang baha matapos ang ilang oras. Ayon sa Pag-asa, low pressure area ang nagpapaulan sa Bicol Region. Mahigit isang linggo mula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Visayas, Northern Luzon naman ang niyanig ng magnitude 4.4 na lindol kaninang umaga. Sa Baguio City, 76 ang dinala sa ospital dahil sa panic attacks at anxiety o pagkabalisa. Ilang estudyante ang nahilo at nahimatay. Saksi si Jamie Santos. Niyanig ang mga paninda at nagpatay-sindi ang ilaw ng tindahang ito sa Barangay Palina, Pugo, La Union. Alas 10:30 ng umaga, tumama ang magnitude 4.4 na lindol. Agad na napatakbo ang batang yan sa kanyang nanay. Nabalot din ng takot ang ilang residente sa Barangay Poblacion West dahil sa pagyanig. Naramdaman din ang pagyanig sa isang shopping center sa bayan ng Agoo. Napakaripas ng takbo ang mga tao roon. Sa ngayon po, meron pong mga munisipyo po na nag-suspend na po ng mga classes po sa ating dito po sa La Union. So, ongoing po yung mga pag-inspect din ng mga DRMOs natin dito sa La Union kung may mga damages po. Naramdaman din ng lindol sa ilang bahagi ng Benguet, gaya sa Benguet National High School. Sa Dominican Hill Mirador, Baguio City, nakuhanan ng pagbagsak ng ilang gamit sa loob ng isang bahay. Napalabas din ang estudyante ng San Vicente Elementary School. At Baguio City National High School. Ang ilan sa kanila nawalan ng malay dahil sa pagyanig. Ang dami pong mga bata dito, ang mga inimatay. Ang bilang ko kanina ay umabot na ng mga 20. May napansin ding malaking crack malapit sa entrance ng paaralan. Yan po yung bagong crack dito sa main entrance ng Baguio City High School. Kinailangang ilagay sa stretcher ang isang estudyante sa Luwakan Elementary School matapos siyang makaranas ng panic attack. Naramdaman din ang pagyanig sa St. Louis University at Baguio City Hall. Sinuspindi ang klase sa Baguio mula preschool hanggang senior high school. Maging kalmado at sundin po natin ang ating drill, duck, cover and hold. Nag-ikot na rin ang mga otoridad sa lungsod para mag-inspeksyon. Ayon sa PHIVOX, hanggang intensity 4 o moderately strong ang naranasan sa ilang bahagi ng La Union at sa Baguio City. 23 kilometers ang lalim ng pinagmulan ng pagyanig. Ito pong lindol na nangyari sa may La Union, ito po ay tectonic yung origin. Inland po ito na nasa may La Union, meron po tayong active fault na gumalaw, nag-generate po dyan. Paalala ng PHIVOX, dapat laging alerto at handa ang publiko. Mahalagang seryosohin ng mga earthquake drill tulad ng duck, cover and hold upang maprotektahan ang sarili oras na magkaroon ng malakas na lindol. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinag-aaralan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paglimita sa halagang pwedeng ilipat sa mga bangko. Layo po nitong maiwasan na magamit ang pera sa mga iligal na aktibidad at katiwalian sa gobyerno. At sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga flood control project, lumalabas na mahigit 400 ang kumpirmadong ghost o guni-guni lang ayon sa DPWH. Saksi si Joseph Morong. Halos 2 buwan na nakakaraan mula ng unang mag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa Umonay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mula noon, 8,000 proyekto na ang sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo sa buong bansa hanggang nitong October 6. Ayon sa DPWH, 421 rito ang nakumpirmang ghost o guni-guni lamang na flood control project. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Di pa binanggit ang kabuang halaga ng mga proyekto. Team involved, same mga contractors din?
nandun sila. Kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya doon. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? So malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Nakaatang ang inspeksyon kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin Jr. Aminado si Azurin, kahit isang proyekto ang kanilang mapuntahan kada araw, aabutin pa rin sila ng mahigit 1 taon sa pag-iinspeksyon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpa-validate. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost na. No? Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. Ngayong buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Siguro po sa October 22, 23, somewhere around there. Nakita ko pong medyo maluwag-luwag, around 23, 24, mga 26, 27, ganun po. Kasi po ngayon, busy po yung mga ibang kasamahan ho natin sa mga budget hearing po kanya-kanya. Iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na naging chairman ng House Committee on Appropriations. Si Speaker po kasi invitation lang po dahil meron po tayong interparliamentary courtesy po. So it's just an invitation. Pero si Saldi Co siguro pwede na po imbitahan. Pag hindi po sumagot, pwede na po padalhan po na sa PINA. May naisip ding paraan si Tulfo para mapabilis ang investigasyon. Sabi nga ng DPWH parang 4,000 po yata o 8,000 na flood control projects throughout the country. So napakadami po. Siguro gagawin ho natin, pag nahagip ka, may flood control ka, kailangan i-certify po ng DPWH, ng COA, na yung flood control mo talaga na-execute, na hindi siya substandard at hindi siya ghost. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman pinag-aaralan ng pagpapatupad ng limit sa mga fund transfer para maiwasan ang paggamit ng pera sa mga illegal na aktibidad. Pinag-aaralan din kung pwedeng tanggihan ng mga bangko ang mga kaduda-dudang withdrawal. Bago ito, na-question sa pagdinig ng Senado ang pagpayag ng isang sangay ng Land Bank na mag-withdraw ang isang private contractor ng halos kalahating bilyong pisong cash sa loob lamang ng 2 araw. Nauna nang sinabi ng Land Bank na sumunod sa proseso ang mga withdrawal. Inautorisa rin daw ito ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Now we have a threshold on how much cash can be withdrawn. Now there will be a threshold on transfers in general. Could be cash, could be digital. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sa gitna po ng sesyon ng Konseho ng Maynila, isiniwalat ng isa sa mga miyembro nito na ilang beses na umano siyang binastos ng kanyang kapwa-konsehal. Ang inakusahang konsehal, nagsorry. Ating saksihan. Kaya kagalang-galang, Ryan Ponce. Shame on you for treating us women like an object. Wala naman akong pinakitang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Nanginginig ang boses ni Manila Councilor Eunice Castro nang ihayag sa gitna ng sesyon ng kanilang konseho ang naranasan umano niyang panghaharas mula sa kanyang kapwa-konsehal na si Ryan Ponce. Imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Sa isang punto, di na napigilan ni Castro ang maiyak habang isinasalaysay ang naranasan na anyay hindi lang isang beses nangyari. Gusto lang kitang batiin na ang galing mong magsalita. Suminyales ako sa'yo ng high five, binaba ko anong ginawa mo. Dinutdot mo na naman yung kamay ko! Bukod dito, tinanong din anya siya ni Ponce tungkol sa isang uri ng masahe. Tinanong ako ng isang konsihal na kausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, a massage that focuses on the female genitalia. May mga pagkakataon din aniyang pinapansin ni Ponce ang kanyang suot at nagpapadala pa aniya ng random messages. Marami ka ring binurang mga random messages mo sa akin. Katulad ng, nakasitro ka kanina. Good morning, sexy.
Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Sa huli, panawagan ni Castro, Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama at hindi kayo nag-iisa. Hinihikayat ko kayong lahat, huwag mangamba, huwag magsarili, huwag mag-isa, huwag magkulong, huwag matakot. Wala kayo, wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito, sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. si Manila Vice Mayor Chi Atienza nagpahayag ng pagsuporta kay Castro na ipadala na rin daw ang issue sa kanilang Committee on Ethics na siyang magsasagawa ng investigasyon. Sabi pa ni Atienza, narinig din daw niya ang pagsisisi ni Ponce at sana ay maging leksyon ito na hindi kukonsintihin ang sexual innuendos sa loob ng konseho. Humingi naman ng paumanhin si Ponce kay Castro. Hindi raw niya intensyong bastusin ang kapwa konsehal. Ako po ay tumayo dito, hindi po para magtatulong ang aking sarili. Ako po ay tumayo dito para po pusong buong kababaang loob humingi ng paumanhin sa aking nagawa, sa aking nasabi. Dagdag ni Ponce, tinatanggap niya ng buong puso ang kanyang pananagutan. Mas magiging maingat din daw siya sa kanyang mga susunod na kilos. Napakasakit po ng isang tao, napakalapit. Napakalapit po sa akin ay nasaktan ko at ang kanyang pamilya. Kaya ulit ko po ang aking buong kababaang loob na pagtanggap na aking pagkakamali at buong puso ko pong hinihingi ang kapatawaran ng aking kasama na ito sa konseho. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Kung wari mag-aalok ng tagapagbigay ng aliw pero hold up pala ang pakay ng 3 suspect sa Caloocan. Sinubukan po nilang tumakas pero wala silang kawala sa mga pulis. Saksi si Emil Sumangit. Nagkakabulan pa bago mahuli ang 3 suspect sa pang-hold up sa Barangay 78 Caloocan. Biktima ang nakaputing lalaki sa CCTV footage na ito. Hindi halata sa kuha ng CCTV pero hino-hold up na pala ang biktima na dinala ng mga suspect sa madilim na bahagi ng isang garahe. Kanya-kanyang takas sa mga suspect pero sa tulong ng isang tip, 3 sa kanila ang naaresto ng Special Operations Group ng Northern Police District. Ang kanilang modus tinawag ng mga pulis na alok-aliw. Ayon sa NPD, babae o mano ang ginagamit na pain sa robbery hold-up. Ang suspecting victim aalokin ng sex ng babae. Tapos pag kumuha yung lalaki ng babae, may biglang darating ng mga lalaki, hold upin na ngayon yung biktima. Darating po sila, magpapakilalang asawa. Yun o, imamab na po nila, then hold upin na po nila. Ayon pa sa mga pulis, hindi na naghain ng reklamo ang lalaking na hold up sa video. Pero itutuloy pa rin ng mga pulis ang kaso. Natatakot yung mga biktima na mag-complain dahil itong grupo organisado dahil pabalik-balik yan, nakakulong, tapos makakalaya, nakakulong na naman, makakalaya. Pang ilang operasyon na namin ito, puro Sputnik yung mga nahuli namin. Na-inquest na ang mga suspect na walang komento sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Sa mga susunod na linggo, target ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa katiwalian sa mga flood control project. At uungkatin din ni Remulla ang ilang dating kaso, gaya ng kontrobersyal na pagbili ng umano'y overpriced medical supplies sa Pharmaly noong pandemya. Saksi si Salima Refran. Sa harap ni Supreme Court Acting Chief Justice Marvic Leonen, nanumpa bilang ika-7 ombudsman ng Pilipinas si Jesus Crispin Remulla. State your name, please. Jesus Crispin Katibayan Remulla. Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Sa kanyang pag-upo bilang ombudsman, tututukan daw ni Remulla ang tinawag niyang emergency situation dahil sa maanumalyang flood control projects. Target daw na makapaghain ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Wala ho tayong sinisino rito.
kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. Sir, kahit na mag-anak po ng Pangulo, talaga po. Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Siniguro ng bagong ombudsman na may mapananagot dito. Kung hanggang kailan maghihintay ang taong bayan bago maramdaman ang katarungan. Mahirap magsalita sa ngayon, pero papaspasan natin ito. Gusto namin matapusin kagad ang present ng evidence at i-rest yung case ng prosecution as soon as possible. Kaya dapat ito puro continuous trial. Pag ganyan, may mako-convict na tayo in 3 months, 4 months. Bubuklatin at pag-aaralan din daw ni Remulla pati ang mga nakabimbing rekomendasyon at kaso. Kabilang na ang pagbili sa umano'y mga overpriced medical supplies sa Pharmally noong pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. So, kailangan bisitahin natin. Sa draft partial report noon ng Senate Blue Ribbon Committee, inirekomendang isama sa kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi ito inadopt ng komite dahil kulang sa pirma. Kaya ang pinakamataas lamang na opisyal na kinasuhan ng ombudsman noon ay si dating Health Secretary Francisco Duque III at dating hepe ng Procurement Service ng Budget Department na si Christopher Lau. Tanong ngayon kay Remulla, pwede bang umabot ang kaso kay dating Pangulong Duterte? Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Pangako rin ni Remulla, isa sa publiko ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Pero may limitasyon alinsunod sa data privacy law. Ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Galing sa pamilya ng mga politiko si Remulla. Siya mismo naging kongresista at gobernador ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG Secretary na si John Vic Remulla. Mga halal na opisyal naman sa Cavite ang kanyang mga anak. Ngayong ombudsman na siya, paano kung ang mga kaanak o mga kaibigan at kaalyado ang nasangkot sa issue ng katiwalian? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Nalusaw na po ang low-pressure area na binabatay ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Kedan naman, inaasang lalabas na ng PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Muli itong namataan, 1,350 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa bansa. At ngayon, southwesterly wind flow ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao, habang northeasterly wind flow naman sa extreme northern Luzon. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa halos buong Luzon bukas ng tanghali hanggang hapon. Sa umaga naman, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Bohol at Eastern Visayas. Mas maraming lugar na ang posibleng ulanin pagdating ng hapon at posible rin ang malalakas na ulan sa Zamboanga Peninsula habang kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan sa iba pang lugar sa Mindanao. Asahan din ang pag-ulan sa Metro Manila hanggang gabi. Mas mababa sa suggested retail price ang ilang pangunahing bilihin base sa monitoring ng DTI at ng lokal na pamahalaan. Pero ngayong magpapasko, humihirit ang ilang mga manufacturer ng hanggang 5% taas presyo sa mga Noche Buena products. Saksi, si Bernadette Reyes. Mahigit 2 buwan pa bago ang Pasko pero ngayon pa lang nagsimula ng mamili ng mga panghanda sa Noche Buena si Charina para anya medyo makamura. Para advance kasi
parang ang price mas mura pa kaysa pagdating ng malapit na yung Christmas, parang tumataas. Ito rin ang obserbasyon ng Department of Trade and Industry tulad sa mga karaniwang sangkap gaya ng macaroni, keso, condensed milk, mayonnaise at iba pa. Depende sa produkto hanggang 5% ang hirit na taas presyo ng ilang manufacturer. Pero iba raw ang gustong mangyari ngayong taon ng DTI. Every year they always ask for an increase, di ba? Parang normal na ata yun na hinhiling nila. But this time we're really requesting them that no price increase. Sa ngayon, meron naman daw nagbaba ng presyo tulad ng isang brand ng Christmas ham. Hamon pa naman ang isa sa hindi na raw afford ng ilang mamimili tulad ni Gloria. Hindi kami naghaham. Tama na yung spaghetti tsaka konting tutuluto ng minudo, yun lang. Opo, para makaraos lang. Meron akong nakakausap that will not have any price increase. Merong isa na magro-rollback, so that's actually good news. Ayon sa DTI, mas mataas na presyo ng ingredients at labor cost ang karaniwang dahilan ng manufacturers para sa hirit na taas presyo. Sa susunod na 2 linggo, inaasang makakapaglabas na ng DTI Noche Buena Price Guide para magsilbing gabay sa mga mamimili. Bukod sa mga pangunahing sangkap sa mga pang Noche Buena, stable pa naman ngayon ang presyo ng mga produktong agrikultura, pero nag-i-increase naman talaga pag lumalaki yung demand. Pero hindi naman ganun kalaki kasi maganda naman yung supply natin. Yung egg talaga nagtataas yan pag ganitong season, tsaka yung karne. Sinisikap naman daw ng DTI na hindi na rin magtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Katunayan sa price monitoring ng DTI at lokal na pamahalaan ng Taguig ngayong araw, mas mababa pa sa suggested retail price ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa bigas, may mabibili na sa halagang 30 hanggang 37 pesos kada kilo. Now there's a lot of choices. Bumaba na siya ng 30, which dati the prices were like 58, 56. Ngayon nasa 30s na. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Napirmahan na ng Israel at ng grupong Hamas ang kasunduan para magkaroon ng ceasefire. Magiging epektibo ito oras na maratipikahan o mapagtibay ito ng gobyerno ng Israel. Nakatakdang pulungin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang gabinete para aprubahan ang unang yugto ng plano ni US President Donald Trump para wakasan ang gulo. Nakasaad dito na bahagyang aatras ang mga tropa ng Israel mula sa Gaza na magsisimula sa loob ng 24 oras. Ayon po yan sa source ng Reuters. At bukod dito, palalayain din ng grupong Hamas ang kanilang mga hostage kapalit ng pagpapalaya sa mga Palestinian prisoner na hawak ng Israel. Ayon sa isang opisyal ng Israel, posibleng palayain ang 20 Israeli hostage sa Gaza sa darating na linggo o Lunes. At hindi naman kasama sa palalayain ng Israel ang Palestinian leader na si Marwan Barghouti. Sabi po yan ng tagapagsalita ng Israeli government. Nais palaguin ng gobyerno ang kakayahan ng bansa na gumawa ng sarili nating armas at iba pang mga gamit pang militar. Kasama po rito ang paglikha ng sarili nating mga drone at maging barko na pwedeng magpatrolya sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mga drone na kayang maghulog ng mga bomba o magsagawa ng aerial reconnaissance. Barko na kayang magpatrolya sa West Philippine Sea. Mga assault rifle, sniper rifle at body armor na gawang Pinoy. Ilan lang ang mga ito sa mga sandata at teknolohiya ng local defense industries na balak palaguin ng gobyerno alinsunod sa Self-Reliant Defense Posture Program o SRDP. Sa ngayon kasi, halos lahat ng barko, eroplano, armas at iba pang gamit ng militar binibili pa sa ibang bansa. Yung capabilities na continuously ina-acquire natin na 100% foreign owned. Eventually, we will have our own capabilities na partnered with local industries. Yun naman yung intention natin, mag-trigger yung industries natin to the SRDP law. So, yung ating dependence and reliance sa mga foreign suppliers in the future, hopefully, is mababago na to the SRDP law. Isa sa mga isinusulong ng Philippine Air Force ang pag-manufacture ng sariling attack at surveillance drones na naging epektibong panalag sa kalaban sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kasama sa SRDP program ang paglikha ng sariling spare parts ng mga gamit na kaya na ngayon gamit ang 3D metal printing technology. Bukod sa gamit pandigma, pinaglalaanan din ng panahon ang research sa food technology gaya ng mga ready-to-eat combat meals
na swak sa panlasang Pinoy, gaya ng tapa, adobo, binagoongan, Spanish sardines at kanin na kayang tumagal ng 1 taon na hindi nasisira. Humuhugot ng gabay at kaalaman ng Defense Department mula sa ibang bansa gaya ng Turkey, India at South Korea na binuhusan ng investment ang local defense companies at ngayon ay nag-e-export na ng mga armas sa iba't ibang bansa sa mundo. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Lord, please send some help. Ilang residente sa Cebu ang hindi na pinayagang bumalik sa kanilang mga tirahan dahil sa malalaking bitak na lumabas matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Animoy nahati ang lupa sa laki ng mga bitak na nagsulputan sa bahay ng pamilya Rota sa Tabugon, Cebu. Ito, may nabiak na sa loob ng bahay namin. Maliit lang yung una. Tapos palagi aftershock mo na laki na. Sobrang takot. Dahil dito, hindi na sila pinayagan ng Tabugon MDRRMO na tirhan ito. Lumipas na ang 1 linggo nang maramdaman ang magnitude 6.9 na lindol dito sa Northern Cebu. Pero hanggang ngayon, kinatatakutan pa rin ng mga residente dito sa Barangay Tapul sa bayan ng Tabugon. Itong namataang bitak na kilometro ito ayon sa mga residente dito na nung matapos ang lindol, nasa 3 to 4 inches lang ito pero ngayon lumalaki ito habang nararamdaman nila ang mga aftershocks. Subukan nating ihulog tong bato kung hanggang saan ang lalim nito. Pero wala na, hindi na natin makita. Ininspeksyon na ng FIVOX at lokal na pamahalaan ang 3 barangay na nakitaan ng bitak. Gayon din ang mga landslide area. Nakararanas pa rin doon ng pagguho ng malalaking bato galing sa mga bundok. 7 barangay ang apektado ayon sa Tabugon MDRRMO. Sa Barangay Tapul, pinangangambahang gumulong ang isang malaking bato at mabagsakan ng ilang bahay. Hinahanapan ng paraan para matanggal ang bato. Sa tala ng LGU, nasa 4,000 bahay at mahigit 11,000 pamilya ang apektado ng lindol sa Tabugon. 6 ang nasawi. Tuloy naman ang paghahatid ng relief goods at iba pang tulong. Sa Bugo City, hinihikayat na ang mga residente na nasa open ground at gilid ng daan na lumipat na sa itinalagang tent city. Patuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa mga international community para sa mga nilindol sa Northern Cebu. May mga nagbigay din ng mental health assistance para sa mga kabataang posibleng nakaranas ng trauma. Labis ang pasasalamat ng mga residente sa mga tumutulong sa kanila. Bilang pasasalamat, namigay sila ng pagkain sa mga volunteer at mga donor. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ginisa sa Senado ang Philippine Ports Authority kaunay ng pagbili nito ng maumano'y overpriced na body camera. Sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo si PPA General Manager Jay Santiago sa pagbili ng halos 200 body camera na nagkakahalaga ng 879,000 pesos kada unit. 168 million pesos ang kabuang nagastos para rito noong 2020. At bumili para ulit ang PPA ng 164 units ng mga body camera noong 2021 na lumalabas na 1 milyong piso ang kada piraso. Paliwanag ni Santiago, dumaan sa proseso ang pagbili nila ng mga kamera at hindi lang kamera ang sakop ng mga kontrata kundi pati yung buong sistema at server nito. Pero git ni Tulfo, nakabili umano ang PNP ng mga body camera na 135,000 pesos lang ang kada unit. Tiniyak naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na iimbestigahan ito. Halos 400 pamilyang inilikas sa Zamboanga City dahil sa flash flood. Apektadong 5 barangay at naghatid na ng tulong ang Zamboanga City Social Welfare Development Office. Sa Datu Blas-Sinswat, Maguindanao del Norte, 75 bahay ang pinasok ng tubig dahil sa malalakas na alon sa tabing dagat. Sinabayan pa yan ng malakas na ulan. Abot 20 ang baha sa isang compound at 10 pamilyang inilikas. Wala namang nasaktan sa insidente.
Tatlong isla na may iba't ibang taglay na ganda ang pwedeng pasyalan sa Siargao. At para naman sa mga mahilig mag-hike, may mga bundok na pwedeng akyatin sa Ifugao at Apayao. Makibiyahing saksi kay Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa mga walang takot sa heights, tara, hike! Una nating destinasyon ang Mount Atugo sa Hingyon, Ifugao. Aabuti ng 20 minuto ang paglalakad sa matarik na daan. Pero sulit ang pagod dahil sasalubungin ka ng magandang view ng kabundukan at sea of clouds. Pinapasyalan din ang Mount Kilang sa Kalanasan, Apayao. Malamig kasi roon at mababa ang ulap. Picture perfect ang bundok na tinaguriang Blazing Mountain of the Gods. May tourist center para mapagpahingahan. Reconnect with nature rin ang pasyalan sa Bambang Nueva Vizcaya. Malaparaiso sa ganda ang Bambang Falls. Presko ang feels dahil sa mga puno sa paligid at crystal clear na tubig. Isama mo pa ang mga rock formation. Pwede mag-selfie sa falls, basta't mag-ingat para hindi ma-fall. Island hopping naman tayo sa Siargao. Andyan ang Guyam Island. Perfect hindi lang sa swimming kundi sa snorkeling. Mag-enjoy at mamangha sa coral reefs. White sand at napakalinaw na tubig din ang madaratnan sa Naked Island. Perfect para sa mga mahilig mag-picture-picture. At ang last stop, ang Daku Island, ang pinakamalaking isla sa tatlo. Nakamamangha sa ganda at crystal clear ang tubig. At para kumpleto ang bakasyon, huwag palalampasin ang Boodle Fight. Para sa GMA Integrated News, ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, 77 araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.